Dumako naman na tayo sa pangatlo, ang pautos. Ito ay pangungusap na nagbibigay ng utos o pakiusap. Tignan natin ang mga halimbawa. Umpisahan mo nang gawin ang module mo. Pakisunod ang mga panuto o gabay na inilahad sa bawat aktibidad. Pakiusap, tanggapin mo na ang pagmamahal ko. Ayan. At ang panghuli naman ay ang padamdam. Ito ay nagsasaad ng matinding damdamin at ginagamitan ito ng tandang padamdam o exclamation point. Suriin natin ang mga halimbawa. Lumayo ka na sa akin, hindi na kita mahal. Yehey! Ang tataas ng nakuha kong marka. Aray! Ang sakit mo namang magsalita. Maylin Tol! Nasaan ang Pangulo? Ayan. Alam kong pamilyar ka na sa uri ng pangungusap ayon sa gamit, sapagkat ito ay napag-aralan mo na simula pa lamang noong ikaw ay nasa elementarya. Kaya naman, nais kong gumawa ka ng sarili mong makabuluhang pangungusap gamit ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit, upang may maibigay kang halimbawa kung sakaling makakasali ka sa ating Zoom meeting. Ulitin natin, may 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito ang pasalaysay, paglalahad ng ideya o kaisipan, patanong, mga pangungusap na nagtatanong. Pangatlo, ang pautos, paggamit ng salitang paki or nag-uutos. Panghuli, ang padamdam, paggamit ng masidhing damdamin. Dumako na tayo sa susunod na uri ng pangungusap at ito naman ay ayon sa kayarian. Payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Unahin natin ang payak o sa Ingles ay simple sentence. Ang payak ay nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Kapag sinabi nating buong diwa, ay nasa ganap na uri tayo ng pangungusap, na kung saan mayroon siyang simuno at panaguri. Ma'am, paano naman po yung di ganap na uri ng pangungusap? Kasali ba rin ba siya sa payak? Opo, kasali pa rin siya sa payak na uri ng pangungusap ayon sa kayarian.